Kung isa ka sa mga hindi talaga makatiis kay Kim Jong-un, baka lalo kang mainis kapag nalaman mo kung gaano siya karangya mamuhay, habang ang mismong mga kababayan niya ay gutom na gutom. Habang milyon-milyon sa North Korea ang walang makain, eto naman siya, abalang-abala sa paglamon ng mamahaling keso, pag-inom ng pinakamahal na alak sa mundo at pagwaldas ng libu-libong dolyar para lang sa isang gabi ng aliwan. Kaya samahan mo kami hanggang dulo dahil ito ang itsura ng isang tipikal na araw sa buhay ng tinaguriang Supreme Leader ng North Korea. Pero bago tayo magsimula ay make sure lang na naka-like at subscribe ka na. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at ngayon simulan na natin. Umaga pa lang pahirap na agad sa tao. Karamihan sa mga leader ng mundo may maayos na schedule, gigising ng 6 AM, magkakape, meeting, trabaho. Pero si Kim Jong-un, bahala na daw kung anong oras siya gumising, depende sa kung gaano kabigat ang ininom niya kagabi. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi niya pinapansin ang schedule ng iba. Sa totoo lang, siya mismo ang nagdidikta kung kailan gigising ang buong Pyongyang. Tuwing umaga, biglang bumubulaga sa mga loudspeaker sa buong lungsod ang isang kakaibang tugtugin. Hindi alarm clock, kundi isang haunting na awitin na ang pamagat ay, "Nasaan ka, mahal na general?" Isinulat daw ito ng ama ni Kim, si Kim Jong-il, noong 2008. At simula noon, ito na ang official pambungad ng araw sa Pyongyang Railway Station. Parang multong naghihiyawan sa himpapawid at hindi mo gugustuhin ito ang gigising sa'yo araw-araw. Pero syempre, para lang yan sa mga ordinaryong tao. Si Kim, masarap ang tulog sa palasyo. Tuwing umaga, si Kim ay bumabangon sa kanyang marangyang mansyon na tinatawag na Rongsong Residence. Dito siya nakatira kasama ang kanyang asawa na si Ri Sol-ju at kanilang mga anak. Hindi basta bahay ang lugar na to. Isa itong super exclusive compound na may private lakefront banquet halls, isang swimming pool na 15 meters ang lapad at 50 meters ang haba, kumpleto pa ng water slide. May sariling running track, spa, kwadra ng kabayo, shooting range at maging horse racing track. At kung iniisip mong ang una niyang ginagawa sa umaga ay dumiretso sa banyo tulad ng normal na tao, teka lang. Ayon sa propaganda ng North Korea, hindi raw kailangang gumamit ng banyo si Kim Jong-un. Oo, seryoso. Sabi ng gobyerno nila, sobrang dedicated daw ni Kim sa paglilingkod sa bayan na lahat ng pagkain niya ay nagagamit ng katawan. Kaya wala raw siyang waste at hindi lang siya. Ganyan din daw si Kim Jong-il at ang lolo niyang si Kim Il-sung. Ayon sa mga North Korean defectors, mula pagkabata tinuturuan silang isipin na ang mga Kim ay parang Diyos. Literal. Akala raw nila nababasa ni Kim ang isip nila. At kapag nakaisip sila ng masama tungkol sa kanya, baka mamatay sila bigla. Sa kabila nito, pagkagising unang-una sa listahan ng Supreme Leader, isang tasa ng kape. Pero hindi yung ordinaryong instant coffee gaya ng iniinom natin. Hindi siya pumapayag sa kung ano-anong kape lang. Ang paborito ni Kim, ang pinakamahal at pinakaprestihiyosong Brazilian coffee sa mundo. Yung klase ng beans na umaabot ng halos $500 kada pound. Noong year 2016, may ulat na halos $1,000,000 ang ginastos ng North Korea para lang magpapasok ng premium na Brazilian coffee para kay Kim at sa kanyang elite inner circle. Sa isang bansang halos walang makain ang kalahati ng populasyon, ito ay hindi lang kape. Isa itong simbolo ng kapangyarihan at pagiging untouchable. Ganun pa man, habang si Kim ay nagpapasarap sa kape at almusal sa palasyo, tinatayang 12 million North Koreans ang hirap na hirap makahanap ng makakain. Ayon sa ulat ng United Nations, malala ang food shortage sa bansa. Marami ang nabubuhay sa isang maliit na mangkok ng mais o sabaw kada araw. Marami ang payat na payat, mga bata ang hindi lumalaki ng tama, at mga pamilya ang nagtitiis sa gutom sa ilalim ng sobrang higpit na kontrol ng gobyerno. Pero para kay Kim, normal lang ang kumain ng imported cheese mula sa Switzerland, uminom ng mamahaling wine at magpa-party ng libo-libo ang gastos. Sa susunod, aalamin natin kung anong klase ng almusal ang inihahain sa palasyo, kung paano ginagastos ni Kim ang milyon-milyong dolyar para sa entertainment at kung paano niya sinisiguradong siya lang ang nag-e-enjoy sa mga bagay na ipinagkait niya sa sariling mamamayan. Habang ang milyong North Koreans ay halos walang makain tuwing umaga, si Kim Jong-un naman ay todo sa kanyang royal style na almusal, parang buffet sa isang 5-star hotel sa ibang bansa. Hindi siya tumitigil sa simpleng tinapay o cereal, hindi rin itlog na nilaga at kape lang. Hindi, ang sa kanya, breakfast fit for a king.
Ayon sa mga bihirang impormasyon na nailalabas mula sa loob ng North Korea, isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng araw ni Kim ay ang pagkain. At halata naman, kitang-kita sa laki ng kanyang tiyan. Hindi lang basta bacon at sausage ang nasa plato niya, kundi mga prime cuts gaya ng Italian Parma ham, mamahaling steak at kahit Japanese Wagyu beef. Habang ang mamamayan niya ay umaasa lang sa pinakuluang kanin at kaunting bean paste. Ang masakit, ayon sa ilang ulat, halos wala nang natitirang karne sa North Korea dahil ang karamihan daw ay napupunta sa mismong palasyo ni Kim. Isa sa mga hindi raw nawawala sa hapagkainan ni Kim ay ang kilalang Kobe beef, isa sa pinakamahal na klase ng baka sa buong mundo. Umaabot ito ng $200 hanggang $500 kada libra. Gusto niya ang steak niya na medyo hilaw, medium rare to rare. Hindi lang ito luho, isa raw itong family tradition. Ayon sa dating private chef ng pamilya Kim, si Kenji Fujimoto, pareho raw silang mahilig ng kanyang ama, si Kim Jong-il, sa Kobe steak. Lagi raw silang nagfifiesta sa mamahaling karne na ito. At hindi lang steak ang kinahihiligan. Ayon pa kay Fujimoto, mahilig din si Kim sa sushi, pero hindi yung healthy version. Pinipili niya yung gawa sa toro, ang pinakamatabang parte ng tuna. Hindi na nakapagtataka kung bakit umaabot ng 300 pounds ang timbang ni Kim. Pero kung may isang bagay na tunay niyang kinahuhumalingan, ito ay yung Swiss Emmental cheese. Habang nag-aaral raw si Kim sa Switzerland noong kabataan niya, doon niya natikman ng Emmental cheese. Simula noon hindi na niya ito mabitawan. Naging parte na ito ng kanyang araw-araw na pagkain. Noong year 2014 may ulat na nagka-gout siya dahil sa sobrang kain ng mamantikang keso. Pero tumigil ba siya? Mukhang hindi. Sa parehong taon, nagpadala pa raw siya ng mga opisyal sa France para mag-aral sa isang dairy school para matutong gumawa ng fancy cheese para sa kanya. Hindi raw sila pinayagan. Pero kung kilala mo si Kim Jong-un, alam mong hahanap siya ng paraan. Kahit gaano pa ito kamahal, bihira o kahit bawal. Isa pa sa mga paborito niya, lobster at caviar. Ang problema, bawal ang mga ito sa North Korea. May embargo na ipinataw ng United Nations. Pero hindi ito balakid para kay Kim. Patuloy siyang nagpapasok ng Caspian Sea caviar at pinakamahal na lobster sa merkado para lang sa kanyang panlasa. Sinubukan pa raw ng kanyang ama na magpatayo ng freshwater lobster farm sa North Korea. Pero hindi ito nagtagumpay. Kaya import pa rin ang solusyon. Gusto rin daw niya ng shark fin soup, isang controversial na delicacy sa Asia. Sa sobrang taas ng demand, muntik na nitong ubusin ng populasyon ng pating sa dagat. Pero kung hindi nga siya natatakot sa nuclear backlash, palagay mo ba mag-aalala siya para sa mga pating? Kung nagulat ka na sa pagkain niya, mas mapapailing ka pa sa kanyang inumin. Isa sa mga pinaka-eksklusibong alak na iniinom niya ay ang snake wine. Isang bote ng alak na may nakalublob na patay na kobra sa loob. At kung akala mong ito na ang pinaka-wild, hintayin mo pa ang part ng medisina. May mga ulat mula sa The Washington Post na may regular na bumibisitang mga Russian doctors kay Kim para sa special treatment, health assessments, injections at kung ano-ano pang anti-aging procedures. May personal din siyang chef na naghahanda ng pagkain gamit ang mga exotic na sangkap tulad ng blueberries, black garlic at ginseng. Lahat pinaniniwalaang nagpapabagal ng pagtanda. Literal, ginagawa nila ang lahat para hindi siya tumanda, para raw manatili siyang supreme leader habang buhay. At sa kabila ng lahat ng pagkain ito, walang ehersisyo, walang morning jog, walang gym, pero walang problema dahil may buong team ng siyentipiko para lang panatilihin siyang buhay at malusog. Ganito mamuhay si Kim Jong-un. Kumpleto sa pagkaing bawal, inuming delikado at pag-aalaga na parang hindi na kailangang humarap sa kamatayan. Bukod pa dito, kung sakaling naiisip mong gayahin ang hairstyle ni Kim Jong-un, nako, huwag mong subukan. Sa North Korea bawal tularan ng gupit ng Supremo. Oo, seryoso. May itinalaga lang siyang 28 opisyal na hairstyle sa buong bansa, 18 para sa kababaihan at 10 para sa kalalakihan. At hindi kasama sa listahan ng mismong gupit ni Kim. Hindi mo rin basta-basta maituturing itong haircut of the people dahil si Kim lang daw ang dapat may karapatang isuot yun. Sa totoo lang, iba-iba ang tawag ng mga dayuhan sa gupit niya. Mushroom cut, pineapple head, mop style. Pero sa North Korea, walang naglalakas loob magsalita ng masama tungkol dito. Baka mawala pa sila ng parang bula. At sa North Korea, hindi mo pwedeng tanungin kung bakit ganoon.
Wala kang karapatang questionin ang utos ng Supremo. Kasi raw kung siya ang magtakda ng batas, kahit gaano pa ito kaabsurdo, iyon na ang batas. Walang bakit. Hindi mo inaasahang bromance Kim Jong-un at Dennis Rodman. Sa kabila ng pagiging mahigpit, may isa raw hilig si Kim na bihirang ipakita sa publiko, basketball. At hindi basta-basta basketball, kundi NBA. Lalo na noong panahong nag-aaral siya sa Switzerland. Paborito raw niya ang Chicago Bulls kaya naman laking tuwa niya nang makilala niya si Dennis Rodman. Noong 2013 dumayo si Rodman sa North Korea at naging kaibigan ng diktador. Ayon kay Kim, si Rodman daw ay kaibigan habang buhay. Isang Amerikanong NBA star naglalaro sa gitna ng diktadura. Isang eksenang halos hindi mo maisip na totoo. Bagamat puno ng tensyon ang relasyon ng US at North Korea, lalo na dahil sa mga missile tests at nuclear threats, si Rodman lang yata ang tanging tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon mismo sa tweet ni Rodman habang nasa Pyongyang, "I'm not a politician, Kim Jong-un and the North Korean people are basketball fans. I love everyone." Ironically, bawal ang Twitter sa mga taga-North Korea. Luxury watches, binoculars at mga kotse na bawal sa bansa. Hindi halos lumalabas sa publiko si Kim nang walang mamahaling relo sa kanyang pulso. Ayon sa ulat ng The Telegraph, ang kabuuang halaga ng watch collection niya ay aabot sa 8,200,000 dolyar at hindi rin nawawala ang paborito niyang binoculars. Palaging handa raw kung sakaling may biglaang missile test o surprise attack habang naglalakad siya sa hardin. Pero ang talagang kapansin-pansin ay ang kanyang koleksyon ng sasakyan. Kahit may international sanctions na nagbabawal sa North Korea ng mga luxury cars, hindi ito naging hadlang kay Kim. Sa kanyang garahe, may mga ODR-8, Range Rover at isang armored Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng higit $250,000. Pero ang pinakapaborito niya, ang kanyang Mercedes-Benz Maybach limousine na nagkakahalaga ng $1,600,000. Ito ang ginagamit niya kapag gusto niyang rumampa na parang hari. Nung nakipagkita siya kay Mike Pompeo, dating CIA Director, gamit niya ang Rolls-Royce, Classic Kim. Sa kabuuan, mahigit 100 luxury cars daw ang nasa ilalim ng kanyang pangalan. Isang koleksyon na imposible sa kahit sinong ordinaryong mamamayan. Ang yate na parang palasyo sa dagat. Hindi pa dyan nagtatapos ang karangyaan. Si Kim ay may sariling yate, ang My Princess. Isang 75 talampakang luxury yacht na ginagamit niya para sa official visits at personal trips. Ang yate na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng $7,000,000 at gawang Louis Vuitton Moet Hennessy, ang kumpanyang kilala sa mga luxury brand gaya ng Louis Vuitton at Christian Dior. Kompleto ito sa lahat ng gamit, 3 palapag gourmet dining area, kusina, sala na parang hotel lounge, 4 na master bedrooms na may sariling private bathroom, isang eksklusibong stateroom kayang-kaya nitong mag-accommodate ng 8 VIP guests nang walang kahirap-hirap. Ayon kay Dennis Rodman na minsan daw nakapasok dito, ang pakiramdam niya ay para siyang nasa Disneyland na may ferry. Isipin mo yun. Isang floating resort para sa isang lalaking ayaw lang mag-relax, kundi gusto rin ng power trip habang tinatanaw ang karagatan. Bukod pa dito, akala mo ba isang yate lang ang pagmamay-ari ni Kim Jong-un? Maliit na bagay yan sa kanya. Ayon sa satellite images, bukod sa yate niyang My Princess, may isa pa siyang yate na halos 100 talampakan ng haba na palagi lang nakatambay sa dock ng kanyang compound. At hindi lang iyan. May mga ulat din mula sa NK News na nagsasabing may fleet pa raw siya ng jet skis, water slide boat at isang 6 na metrong leisure boat para sa kanyang mga summer getaway. Kung ang iba ay nanonood ng Keeping Up with the Kardashians, si Kim naman ay may sariling version, Keeping Up with the Yachts of the Dictatorship. Habang ang buong bansa niya ay naghihirap, siya naman ay busy sa yate-yate at mga luxury toys. Ang relo pa lang niya, kayang pakainin ng 3 beses sa isang araw ang kalahati ng North Korea. Kalahati ng budget ay para sa kanya at sa sandatahan. Ayon sa mga analyst, tinatayang 24% ng taon ng budget ng North Korea ay napupunta sa militar. Ang mga tao na sinisiguradong mananatili siya sa pwesto. Pero ang mas nakakabigla, 30% raw ay direkta nang napupunta sa kanyang mga personal na luho at sa inner circle niya. Ibig sabihin, isang malaking bahagi ng yaman ng bansa ay umiikot lang sa kanyang kaginhawaan. At kahit ganito, patuloy siyang nagpapanggap bilang isang ama ng bayan. Nakangiti sa kamera, kumakaway sa mga tao,
at nagpapakuha ng group photos habang pinapalakpakan siya ng mga mamamayang walang alam sa totoo. Alam ni Kim na hindi siya mahal ng lahat, kaya't hindi nakataka-taka kung bakit milyon-milyon ang ginagastos niya para lang sa sariling seguridad. Palaging may kasamang bodyguards, hindi lang basta trained kundi elite level na combat experts at martial artists. Pero may isa kang di aakalain, bawal maging mas matangkad sa kanya. Oo, lahat ng bodyguards niya ay hindi dapat lumampas sa 5 talampakan at 5 pulgada dahil ayaw ni Kim na mas maliit siya kaysa sa mga bantay niya. Isa raw yan sa mga kondisyon bago ka matanggap sa kanyang personal security unit. Bukod dito, nakatira siya sa isang palasyong may matataas na pader, multiple security checks, surveillance systems at encrypted communication systems. Kahit ang mga sasakyan at eroplano niya ay pawang may decoy. May 3 identical na airplane na ginagamit niya para guluhin ang mga gustong sumalakay. Palagi rin siyang nagpapalit ng flight plans at gumagamit ng dummy cars sa mga convoy. At kung iniisip mong OA ito, isipin mong siya ang nag-utos sa pagpatay sa sarili niyang kapatid. Bihirang malaman ng karamihan, pero si Kim Jong-un ay may half-brother, si Kim Jong-nam. Dati raw siyang itinuturing na tagapagmana ng liderato ng bansa, pero nadisgrasya siya noong year 2001 nang mahuli sa Japan gamit ang pekeng pasaporte. Doon nagsimulang mabura ang pangalan niya sa mata ng ama nilang si Kim Jong-il. Fast forward to February 13, 2017, nasa Kuala Lumpur International Airport si Kim Jong-nam, pauwi sana ng Macau. Habang naglalakad siya sa terminal, 2 babae ang lumapit sa kanya. Isa ang naglagay ng madulas na likido sa mukha niya. Ang isa pa, tinakpan ang mga mata at bibig niya gamit ang 2 kamay at biglang umalis. Wala pang 20 minuto, patay na si Kim Jong-nam. Ayon sa investigasyon, ang ipinahid sa kanya ay VX nerve agent, isa sa pinaka-deadly na chemical weapon sa buong mundo. Paralisado agad ang katawan, hindi na makahinga. Nakuha pa sa CCTV ang buong insidente at ayon sa mga intelligence reports, ang nasa likod nito walang iba kundi si Kim Jong-un mismo. Ginawa raw niya ito dahil takot siyang maging kalaban ng kapangyarihan ng sariling kapatid. Isa itong malinaw na mensahe. Kahit sino, kahit kadugo mo, pag tinutulan mo si Kim, wala kang ligtas. Ngayong tapos na ang trabaho, akala mo siguro babalik si Kim sa pamilya, makikipaglaro sa anak, magpapahinga. Mali. Dahil sa gabi, doon pa lang nagsisimula ang totoong aliwan. May sarili siyang private theater, isang sinemang high-end na may napakalaking screen at state-of-the-art na sound system. Dito siya nanonood ng mga pelikula kasama ang kanyang inner circle. Paborito raw niya ang Hollywood blockbusters, Disney cartoons, James Bond films, mga action movies ni na Jean-Claude Van Damme at Arnold Schwarzenegger, mga musical gaya ng Sound of Music at Les Miserables, at kahit South Korean dramas na ironically ay bawal na bawal sa ordinaryong North Koreans. Ginagamit rin niya ang sinehan na ito para magpakitang gilas. Noong August 2023, nagdaos siya ng banquet para sa Navy Day. At pinanood nila ang video ng missile test ng North Korea habang nakaupo sa isang hall na punong-puno ng dekorasyong bulaklak at bandila. Napapalakpak ang mga sundalo habang tumataas sa langit ang missile. At syempre, hindi kumpleto ang gabi kung walang party. Si Kim ay kilala sa over-the-top na mga salo-salo kung saan may 50 hanggang 60 tao na nakapaligid sa kanya, umiinom, tumatawa at nagpapakasarap. Ayon kay Dennis Rodman, kung tequila ang gusto mo, yung pinakamaganda ang meron siya. Lahat ng gusto mo, meron siya. At hindi lang basta party. Ayon sa mga ulat, may tinatawag sa North Korea na Kipumjo o Secret Harem. Grupo ng halos 2,000 babae na pinipili para aliwin si Kim at ang kanyang mga opisyal. May ilang sumasayaw at kumakanta, may mga nagbibigay ng masahe at may mga para sa mas personal na serbisyo. At kahit may asawa siyang si Ri Sol-ju, madalas daw ay pampubliko lang ito para magpakita na siya ay isang pamilyadong leader. Sa likod ng kamera, malaya pa rin siya sa sariling bisyo. Noong year 2016, tinatayang gumastos siya ng 3 milyon at 800,000 dolyar para lang sa luxury ng kanyang harem. Lahat ng babae ay kailangang dumaan sa medical check-up para masigurong fit. May mga haka-haka rin na mahilig siya sa snake wine, hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil sa paniniwalang pampalakas ito sa katawan. At kung iniisip mong lokal na alak lang ang iniinom niya, hindi po. Si Kim ay nag-a-average ng 30 milyong dolyar kada taon para lang sa imported na alak para sa kanya at sa mga elite niyang kaibigan.
Noong year 2019, sa Rotterdam Port sa Netherlands, nasabat ang halos 770,000 bote ng Russian vodka. Pinaniniwala ang para kay Kim. Bukod pa dito, noong year 2019 isang barko sa Rotterdam Port sa Netherlands ang nasabat ng customs officers. Nasa loob, 3,000 kahon ng mamahaling vodka. Ayon sa mga ulat, ang shipment na ito ay parte ng mga palihim na paraan ng North Korea para makalusot sa mga international sanctions. Bawal ang luxury goods papuntang North Korea pero ang vodka na ito para raw kay Kim Jong-un at sa kanyang mga general. Bagamat hindi ito umabot sa Pyongyang, malaki ang posibilidad na marami pang ganitong shipments ang regular na dumadaong sa mga lihim na daungan ng North Korea. Ngayon, kung may isang bagay na hindi nawawala sa gabi ni Kim, iyon ay alak na pangmayaman. Isa sa mga paborito niya ay ang Crystal Champagne, isang uri ng sparkling wine na dating iniutos ng mismong Tsar Alexander II ng Russia. Sabi nga ng gumagawa nito, ito ay perfectly balanced, silky, fruity at sobrang mahal. Isang bote, umaabot ng mahigit $100 at ang mas malalaking format, higit $1,000 kada bote. Sabi ng dating personal chef ng pamilya Kim, Kenji Fujimoto, sobrang hilig niya sa kristal. Madalas 2 agad ang nauubos niya sa isang inuman. At hindi lang yan, paborito rin ng pamilya Kim ang Hennessy, isang mamahaling French cognac. Noong panahon ng ama niyang si Kim Jong-il, tinatayang $1,000,000 kada taon ang ginagastos ng North Korea para lang sa Hennessy. Isang bote, $630. At ngayon pinaniniwala ang minana ni Kim Jong-un ang hilig na ito. May isang kwento si Fujimoto na minsan daw, si Kim ay nakainom ng 10 bote ng French Bordeaux wine sa isang gabi. Mukhang sobra, di ba? Kung totoo man ito, ibig sabihin 50 baso ng alak ang naubos niya sa isang upuan. Isang bagay na medically speaking, halos imposibleng magawa nang walang matinding epekto sa katawan. Pero kung milyones ang ginagastos mo sa imported na alak bawat taon, sino pa ba ang pipigil sa'yo? Ganun pa man. Kung ang alak niya ay mamahalin, ganun din ang sigarilyo niya. Hindi siya bumibili ng sigarilyo sa karinderya o tindahan. Sa halip, French designer cigarettes ang kanyang gamit, mga brand gaya ng Marlboro at Dunhill. May ulat na paborito niya ang isang klase na nagkakahalaga ng $44 kada pakete. At ang lalagyan, isang leather case na may halagang $165. Kasama ng sigarilyo may mga high-end na imported na pulutan pa raw. Lahat ng bagay para sa ultimate dictator's nightlife experience. Hindi raw natatapos ang gabi ni Kim sa pag-inom lang. May mga pagkakataong nagkakaroon siya ng late night meetings kung saan kunyari ay tinatalakay ang mga problema ng bansa. Pero ayon sa mga insider, ang totoo, ang mga advisor niya ang gumagawa ng lahat ng desisyon. Si Kim ay naroon lang para magmukhang concerned leader. At pagkatapos ng lahat ng kain, inuman, party at showmanship, heto ang problema, hindi siya makatulog. Insomnia ng isang diktador. Ayon sa ilang nakatakas na North Koreans, si Kim ay labis ang paranoia. Takot siyang may magtangkang patayin siya habang natutulog, lalo na't may record siya ng pagpapatay sa sariling uncle at half-brother. Dagdag pa rito ang sobrang pag-inom, pagiging dependent sa nicotine at late night lifestyle na nagpapalala sa kanyang insomnia. May mga nagsasabing guilt, takot at stress ang mga ugat ng kanyang problema sa pagtulog. Pero kung ganito ka magpakasasa, siguro hindi na rin nakakagulat. Sa kabuuan, ang buhay ni Kim Jong-un ay parang pelikula, isang pinaghalong milyon-milyong luho, malalim na paranoia, makinarya ng propaganda at kapangyarihang sinusuportahan ng takot. Para sa isang tao na kinatatakutan sa buong mundo, tila mas malalim pa ang takot niya sa mga bagay na hindi niya kontrolado. Tulad ng mga taong nagigising, umaalma o nagtatanong,